Talagang mamamatay na ako ngayon. Kung hindi mo maabot, mamatay ka na lang diyan. Jing Xian Zhanglao. Laso na dragon. Ambus. Ang jedo dan sa aking dibdib. Tapos na. Patawad po, Zhanglao. Nakita ang pagpapakasakit ng host. May taglay na munting kabutihan. Naabot ang batayang kondisyon para sa pag-activate. Kuaning Dianhua System. Sa pilitang sinimulan ang pagbind ng system. Matagumpay na nakuha ang newbie gift pack. Dianhua Count Da 3. Ikaw ang nagligtas sa akin. Yan Yawei, disipulo ng mga tagapaglingkod. Sa gitna ng kagipitan, para iligtas ang aking buhay, nilapastangan ko ang banal na katawan ng Zhanglao. Nararapat akong mamatay. May utang na loob ako sa iyo sa pagliligtas ng aking buhay. Kumusta ang iyong Lingjian? Ang linggen ng disipulo ay mababa ang uri. Ako, si Jing Xian, ay kumikilos. Bakit ko kailang isipin ang tingin ng iba? Gusto mo bang maging bahagi ng aking sekta bilang isang nakatalang disipulo? Ito ang King Lian Xinjing. Subukan mong damhin ang figan. Nakita ang King Lian Xinjing, kabanata ng Lian Qi. Maaaring i-Dianhua bilang pag-inom ng tubig para sa paglilinang. Ay Dianhua ba? Matagumpay ang Dianhua. Ang pag-inom ng malinis na tubig ay bahagyang magpapataas ng cultivation. Ito ang Kigan. Naramdaman mo na ang figan. Hindi ko rin po alam kung bakit, guro. Bigla na lang po akong may naramdaman. Narito po ba si Tita Jing Xian? Ako po si Yuxiaowan, alagad at ipinadala ako ng pinuno ng sekta. AMEA, ang bagong alagad na tagapaglingkod. Nasaan ang guro? Magandang araw po, Ed. Ako po si Yan Yawei, ang bagong alagad ng guro. Alagad, ikaw, nasa Lianqi 3 antas ka na? Hapon, isa ka palang ordinaryong tao. Baka po nagkamali lang kayo, Ed. Ngayon lang po talaga ako nagsimulang magsanay. System, itago ang cultivation level. Maaaring i-Dianhua ang Brave Concealment Technique bilang normal na paghinga. Ay Dianhua ba? Matagumpay ang Dianhua. Panatilihin ang normal na paghinga. Maaaring itago ang tunay na cultivation level. Nabalitaan kong naabot mo ang Lianqi 3 antas sa loob ng kalahating araw. Guro, pakiusap po, maniwala kayo. Mahina po ang aking talento. Matagal po akong nagsanay. Para lang po mahuli ang kahit kaunting kigan. Paano po magiging 3 antas? Ito ang token para sa ultimate cultivation. Makakatulong ito sa iyong pagsasanay. Maraming salamat po, guro. Ang batang iyon ay patuloy lang umiinom ng tubig. Ngunit bakit ang lingki sa paligid niya ay lumalakas ng hindi mapigilan? Nagiging mas puro. Lianqi 3 antas narurok ng kapangyarihan. Ngunit umiinom lang ng tubig. Kumusta ang paglilinang? Maraming salamat, guro. Napatatag na ng disipulo ang kanyang kigan. Dahil nakapasok ka na sa sekta, dapat kang magkaroon ng sining ang pagtatanggol. Ito ang Chihu Fenshen's Hang. Pag-aralan mo itong mabuti. Dianhua. Sisikapin kong pag-aralan ito, guro. Babalik ako pagkatapos ng 3 araw para suriin. Antas ng Desierto, minor accomplishment. Gamitin ang Chihu's Hang. Ha. Tita Jingqian, humihingi ng pahintulo si Zhao, huwag na makita ka. Nabalitaan kong nagkaroon ka ng mahusay na disipulo. Kaya ako bumisita. Naramdaman ko ang Chihu spiritual energy kanina. Siya ba ang nakababatang kapatid na ito? Ngunit sa landas ng paglilinang, ang pundasyon ang pinakamahalaga. Bakit hindi ko na lang suriin siya para sa iyo? Sipa ng apoy. Antas ng Desierto, minor accomplishment. Impossible ito. Nasyahan ka ba sa pagsubok, Elder Zhao? Magaling ang disipulo mo, Ita. Alis na ako. Paano mo nagawa iyon? Masipag lang po akong nag-aral, guro. Ito ang Liu Yunbu. Pag-aralan mo rin ito. Dianhua. Hahaha. Nabalitaan kong natapos mo ang Chihu's Hang sa loob ng 3 araw. Suwerte lang po. Sa tingin ko, hindi nag-atubili ang guro na magsakripisyo. Binigyan ka na ba ng pagtuturo? Mag-ingat sa iyong pananalita, senior brother. Huwag mong dungisan ang reputasyon ng aking guro. Paninirang puri ba ito o hindi? Malalaman sa isang pagsubok. Ay, Lianqi 3 antas. Isang palad, tinalo ang 5 antas. Anong ingay ito? Ikaw na naman. Ngunit mahina ang Lingjian. Walang duda na Lianqi 3 antas. Ngunit ang lakas ng palad na ito ay kakaiba. Ang nangyari ngayon, alam ko na.
Mayroon kang natatanging kapalaran. Guro, maliwanag ang iyong pananaw. Ako, tila kailangan ko lang kumain, uminom at maglakad araw-araw para umunlad. Sa malawak na mundo, walang imposible. Marahil ito ang iyong Dao. Ngunit ang punong nakatayo ng mag-isa sa kagubatan ay tiyak na babagsakin ng hangin. Ang pagpapakita mo ng talas ngayon ay nakaakit ng atensyon. Sa hinaharap, kailangan mong maging lubhang maingat. Tandaan ko po, Guro. Bigyan mo ako ng ilan sa goki na kinakain mo araw-araw. Ang landas ng paglinang na ito ay nagiging mas kawili-wili. System, maaari bang pagsamahin ang pag-inom ng tubig at pagkain ng gauki? Pagsamahin sa isa. Dian Hua. Guro, dakilang elder. Siya nga ang batang ito. Tama po. Ang mga meridian at buto ay karaniwan, tunay na mahina. Ngunit ang kisya ay puno, at ang spiritual power ay siksik. Malinaw na nasa ika-6 na antas ng Lianqi. Hindi ka ba talaga gumamit ng ipinagbabawal na pamamaraan? Paano po maglalakas loob ang disipulo? Bata. Sabihin mo ang totoo. Paano ka nag-cultivate? Sumasagot po, dakilang elder. Sinunod lang po ng disipulo ang turo ng guro, uminom ng tubig, naglakad-lakad, at kumain ng gauki. Kawalang katuturan. Ang pagkultivat ay isang gawaing labag sa langit. Paano ito magiging laro? Ipakita mo ang iyong Chihu Fenshen Zhang. Nasa Grand Accomplishment Stage. Paano ito possible? Sa inspeksyon noong isang araw, halos nasa minor accomplishment stage pa lang ito. Nasa ika-6 na antas na ng Lianqi, dapat mong tanggapin ang isang Zuji Finger Strike mula sa matandang ito. Nakakapanindig balahibo, ngunit hindi bumagsak. Ano ang ininom mo kanina? Sumasagot po, dakilang elder, ito po ang gauki water na gawa ng disipulo. Kawalang katuturan. Talagang kawalang katuturan. Nagulat po, dakilang elder, si Tia Jingxian. Nagpahayag na hamunin ang lahat ng henyo ng ating sekta ng Dao. Pero, ang nag-cultivate ng Heaven-tier Divine Ability na Hanshan Quan, sining siyong natinalo ang isang Foundation Establishment Stage. Nabalitaan kong nagtagumpay na siya sa foundation establishment. Ikaw, pumunta ka. Pero, disipulo, nasa kirifining ika-6 na antas pa lang ako. Ayos lang. Hayaan mong makita ko ang iyong limitasyon. MEA, wala na bang iba sa Daozong? Nagpadala ng walang kwentang nasa kirifining ika-6 na antas para mamatay. Pakituro. Naghahanap ng kamatayan. Ang duwag ay marunong lang magtago. May problema ang iyong Hanshan Quan. Ano? Ang lakas ng suntok ay puro lakas lang. Walang atrasan. Buong lakas, walang natira. Mukhang dominante, ngunit puno ng kahinaan. Sige, hahayaan kitang mamatay ng may pagkaunawa. Chihu Fenshen Zhang. Ang Divine Ability Vision ay nasa Perfected Real. Kung ito ay isang mababang uri ng spiritual root, mayroon pa bang henyo sa mundong ito? 300 taong gulang na Zaiwen Gauki. Cold Pond Spiritual Spring. Pinakamahusay ang epekto. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta, Guro? Sa Tianjidian, para suriin ang pinagmulan ng iyong katawan. Hundunti, ang malamat na Innet Dao Body. Kaya pala, hindi nakakapagtaka na ang pag-inom ng tubig at pag-inom ng gauki ay makakapagpabago ng antas. Hindi ito masusukat ng ordinaryong pamamaraan. Ha. Matandang elder, ang bagay na ito. Ay pinakamataas na lihim. Kung may mabunyag, mamamatay ka at mawawala ang iyong Dao. Gamitin ang lahat ng yaman para sanayin si Yahweh. Sumusunod ang disipulo. Paalala, unti-unting ina-activate ang nakatagong katangian ng Chaos Body ng host. Guro, napakamahalaga ng lugar na ito. Ang Chaos Body ay narapat sa ganitong pagtrato. Babantayan kita. Babala, hindi sapat ang spiritual energy sa paligid. Napatigil ang Foundation Establishment. Kaunting-kaunti na lang.
spiritual energy ng Tianyuan Dian ay naubos. Sino ang nag-cultivate? At nagdulot ng ganitong kababalaghan. Sa kalahating araw, 3 antas ang nalampasan. Diretso sa foundation establishment. Ngunit nabigo dahil sa kakulangan ng spiritual energy. Ito ay higit pa sa inaasahan. Ang kayamanan ng sekta ay bukas para sa iyo. Maraming spiritual spring at goji berry ay sapat na. Hindi kailangan ng elixir o spiritual stone. Sa ngayon, sapat na ang goji berry water. Pinapayagan ang lahat ng libu-libong taong spiritual spring. At danda ang taong goji berry para sa iyo. Ang Chaos Body ay nakakuha ng atensyon ng ibang sekta. Kailangan maging maingat. Naintindihan ng disipulo. Bagamat maganda ang Chaos Body, medyo magastos din ito. Tingnan mo, si Senior Brother Yan ay pumasok na naman sa cultivation. Ang antas ng henyo, talagang hindi natin kayang unawain. Ang pangangailangan ng hundunti sa spiritual energy, napakalaki ng epekto. Ikatlong araw na ni Senior Brother Yan Yahweh sa kanyang pagbubukod. Ang spiritual energy sa bulwagan ay halos maubos na naman. Kahit na ang mga elder ay patuloy na naglalaan ng spiritual veins mula sa iba't ibang tuktok sa loob ng ilang araw, hindi pa rin makasabay sa bilis ng kanyang pagsipsip. 4 na raang talampakang pundasyon, hindi pa naririnig kailanman. Panatilihin ang iyong isip. Pamangkin na Jinx yan. Hindi ka nag-atubiling ubusin ang iyong sariling esensya ng buhay at tunay na ki para tulungan ang disipulo sa Zuji. Ang pangangailangan ng handunti para sa Zuji ay higit pa sa inaasahan. Sa antas ng Zuji, Kinailangan pang pasabugin ang spiritual energy ng Tianyuan Dian. kailangan pa ng tulong ng isang tunay na tao na may espiritu. 4 na raang talampakan. Alagang 4 na raang talampakang pundasyon. Nakasulat sa lihim na kasulatan ng Dao Zong na nang magjuji ang nagtatag na ninuno, ang pundasyon ay hindi rin umabot sa 100 talampakan. Master, ayos lang. Mabuti na lang at matagumpay kang nakapagjuji. Ang henyo na lumilitaw minsan sa 10,000 taon. Ay hindi rin makapantay sa ika-10 ng batang ito. Ang tanda ng muling pagbangon ng Dao Zong. Pinagpala ang ating sekta. Aking disipulo, nakapagjuji ka na. Ang iyong pundasyon ng Dao ay matatag, walang kapantay sa kasaysayan. Ngunit ang sining ng pagprotekta sa Dao ay hindi dapat pabayaan. Ito ang itaas na bahagi ng Jingang Buhay, isang nangungunang pamamaraan ang pagpapalakas ng katawan. Master, sa paglinang ng sining na ito, kailangan bang tiisin ang panlabas na pagpalo? Kailangan nga ang palabas na puwersa para patibayin ang katawan. Gabayan ng bisa ng gamot. Ngunit kailangan ng unti-unting proseso. Maestro, bilisan niyo po ang pagpalo. Paluin niyo po ako ng malakas. Maestro, kulang pa po ang lakas niyo. Pakidagdagan pa po ang lakas. Sige pa, maestro, huwag po kayong magpigil. Maraming salamat po, maestro, sa pagtulong. Nararamdaman ko po na lumakas ng husto ang aking katawan. Ang batang ito ba talaga? May nakatagong sakit at gusto ng pagpapahirap? Si Senior Brother Yan ay tunay na 4 isang na raang Diyos. talampakang pundasyon ng Dao. Hindi pa naririnig kailanman. Mahaba at mahirap ang daan. Ngunit kung magpapatuloy, mararating din. Ang paglitaw ng hundunti ay hindi tiyak kung pagpapala o kapahamakan. Ang balita ay maaring kumalat na. Ang labas ay puno ng panganib. Sino man ang dumating? Kung naisaktan ang aking disipulo, kailangan muna nilang lampasan ang aking katawan, si Jinx Yan. Nakita ang pangangailangan. Maaaring Idianhua. Ang otomatikong paglilinang ay nangangailangan ng 500 energy points. Saan nanggagaling ang energy points? Sa pagtanggap ng atake o pagkamit ng mga espesyal na tagumpay. Nephew Yan, nakakuha ko ng isang batch ng 300 taong gulang na Chiangguki. Ang talento ni Nephew ay walang kapantay sa kasaysayan. Ako, na nagbabantay sa tuktok na maraming taon, ay nakakita ng isang sinaunang Jedesli, Tiandi Janju. Ngayong hating gabi, bilisan mo at ibalik agad. Huwag na huwag itong ipagkakala. Nakita ang sinaunang teknik ng espada. Chen Di Ijanju. Maaaring gawing pagputol ng sanga. Ay Dianhua ba? Dianhua. Sa pagputol ng sanga, madarama mo ang esensya ng espada. Kailan pa nagbago ang ugali ni Junior Brother Yan? Gusto niyang maging karpintero. Hayaan mong turuan ka ni Senior Sister kung ano ang sining ng espada. Kingluan ko, kingluan ko. Bakit ka naputol? Hindi ko sinasadya. Bayaran mo ang espada ko. Ito ang espada na master noong bata pa siya. Isang espada lang naman. Huwag kang umiyak. Magbubukas ako ng bagong forge kamakailan gamit ang Jushan Hansui Tea para gumawa ng mas maganda para sa iyo. Ang aking disipulo ay mabilis na umunlad kamakailan. Kahit ang sining ng espada ay natutunan niya ng walang guro. Lahat ito ay dahil sa mahusay na pagtuturo ng master. Nagkaroon lang ako ng kaunting pagkaunawa. Masyado kang madaldal.
Pamangkin, malapit na ang Heavenly Tribulation. Hindi ka pa ba maghahanda? Sa Elder, handa na ang disipulo. 9-level Purple Cloud Thunder Tribulation. Hindi siya pinapayagan ng langit na umabot sa ganito. Nakita ang sobrang lakas na Heavenly Tribulation. Maaaring gawing pagpalakpak para sirain ang hadlang. Ay diyan ho ba? Dianhua. Nawala na lang. Ako'y naglinang sa loob ng 1,200 taon. Ngunit hindi pa ako nakarinig. Ni nakakita ng ganito. Ito ay Jindan? Kung sabihin mong ito Yuanying, maniniwala pa ako. Mas malaki nga ito ng kaunti kaysa sa karaniwang Jindan. Sekta ng Dao. Mga ninuno, kayo'y nasa itaas. Ang pagbangon ng ating sekta ay malapit na. Automatikong paglinang na-activate. Nagdaragdag ng cultivation bawat oras. Nakababatang kapatid, tulungan mo ang nakatatandang kapatid. Hiram ang isang personal na lumang gamit ng guro. Nakatatandang kapatid. Hindi ito maaring mangyari. Ito ay magdudulot ng kahihiyan sa sekta. Ang damot mo. Kung gayon, turuan mo ako. Ano gamitin ang sanga para putulin ang espadang puso? Ah, iyan. Una, kailangan mo ng hundunti. Ang batang ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi siya magtatagal sa sekta ng Dao. Siya. Gaano man siya kataas lumipad. Mananatili siyang aking disipulo. Ngayong araw ng pagtitipon ng Dao, maraming bayani ang nakapaligid. Hindi ka pa ba naghahanda ng maaga? Guro, naghahanda na po ang disipulo. Si Chenming ay personal ding darating para saksihan ang iyong palm teknike. Andaan, maging matatag at maingat. O, kung gayon, hayaan siyang masaksihan muli. Maging maingat sa lahat ng bagay. Huwag kang magpakabayani. Narinig ko na ang banal na anak ng Dao Zong, si Yan Yawei. Ay isang henyo. Nakabuo ng 900 talampakang golden core na hindi pa nakikita noon. Ito ay tunay na isang dakilang pangyayari sa mundo ng paglilinang. Hindi ko mapigilan ang aking kuryosidad, kaya pinayagan ko ang aking walang kwentang anak na umakyat sa entablado upang makipagpalitan ng ilang galaw. Upang kami ay makakita rin. Yan Yawei, nangangahas ka bang lumaban muli sa akin? Said. Hahaha, kaya bang? Ngayon, pagbabayaran mo ang iyong ginawa. Daliri bilang espada. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang buong lakas ng isang golden core na nasa unang yugto ay nasira ng isang piraso ng buto. Lalaban ka pa ba? Ininsulto mo ako ng ganito. Umalis ka. Ah! Chandi Jianju. Nagbubunga ng libu-libong anyo. Napakalupit na pamamaan. Sa isang laban, Bakit ka gumamit ng ganoong nakamamatay na atake? Siya ang unang gumamit ng ipinagbabawal na sining. Gusto niya akong patayin. Ang Daozong na ito, na may ganoong masamang disipulo, may masama ba kayong balak? Gusto nyo bang magsimula na malaking kalamidad sa mundo ng paglilinang? Sa laban ng mga nakababata, hindi may iwasan ang mga aksidente. kung si Sec Master Ning ay may sama ng loob, ako mismo ang makikipagtalakayan sa iyo. Sec Master Ning, kumalma ka. Ang aking disipulo ay lumampas sa kanyang limitasyon. Ako ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Ito ang Zhu Juanhuandan. Makakatulong ito sa iyong anak na muling buuin ang kanyang golden core. Ito ang aming kabayaran mula sa Daozong. Amitabha. Batay sa ipinakita ng batang disipulo, may bakas ito ng nawawalang sinaunang sword manual. Ito ba ang maalamat na Chaos Dao Body? Magaling ang iyong paningin, Master. Ang sword technique ay kahapon ko lang natutunan. Ang golden core naman ay nabuo ko lang ilang araw na ang nakalipas sa pag-inom ng tubig. Narinig ko na may isang disipulo sa Daozong. Na kayang palakasin ang kanyang kultivasyon sa pag-inom lang ng tubig. Ang ganitong paglabag sa luhika, halos gawa ng demonyo, Ay sumasama sa demonic path. dapat magbigay ng paliwanag ang Daozong.
Paano mag-cultivate ang aking disipulo ay panloob na usapin ng aming sekta. Ano ang kinalaman nito sa mga tagalabas? Kung sino man ang may pagdududa at hindi sumasang-ayon sa pamamaraan ng aming sekta, hayaan siyang lumabas ngayon at makipagtalakayan sa akin. Ibig sabihin, tuluyan ng poprotektahan ni Elder Jingxian? At ano naman kung Sect Master Ning, paulit-ulit mong sinasabi na ako ay naging demonyo. Gusto mo bang patunayan? Paano mo patutunayan? Madali lang ang pagpapatunay. Dadaan ulit ako sa tribulation para makita ninyo. Ha? Ngayon, naniniwala na kayo? Sa wakas, nahanap na kita, Hondunti. System Dianhua. Basic Key Refining Technique. Maaaring pasimplehin sa pagsasama ng Divine Sense. Gumamit ng energy points. Dianhua ba? Dianhua. Matagumpay na napasimple. Ang proseso ng key refining ay napasimple na. Napakagaling. Talagang paghahalo. Pagsasama lang ng Divine Sense. Ang Hundunti ay narito nga. May utos ang Yuming Dian, dapin ang halimaw na ito. Sa wakas, dumating na ang Yuming Dian? aking disipulo, ang cultivation technique ng taong ito ay kakaiba. Ang kanyang galaw ay masama. Hindi siya ordinaryong jindan. Huwag kang maging pabaya. Huwag kang mag-alala, guro. Alagang may kakayahan siya, hindi dapat maliitin. Ang kapangyarihan ng Hundun. Nagamit na niya ito sa simula. Hundun, paano siya naging ganito kalakas? Sa simula pa lang, jindan. Mayroon na siyang ganitong aura. Ikaw na bata ka, talaga. Hondunti, sa wakas ay natukoy na ang iyong lokasyon. Aghahampas sa ugat ng puno, pagsasanay sa pamaypay. Napakagaling. Kailangan kong matutunan ito. Sige, gabi na ngayon. Umuwi ka muna at magpahinga. Kung may oras ka bukas, muli kitang tuturuan, nakababatang kapatid, ng mga pangunahing sikreto ng pagguhit ng espada gamit ang sanga. Ang iyong kiya nagsisimula palang mabuo. Ang espada at kabutihan ay nagiging isa. Ang iyong landas ay nagsisimula pa lang talaga. Sa wakas ay natukoy na ang kinaroroonan ng Hondunti. Nasa Tianyuan Dian ng Daozong. Ang Yuming Dian ay nag-utos na kunin ang Hundunti sa anumang halaga. Umalis na agad. Masusunod. Oh, mga bisita mula sa Yuming Dian. Mas maaga silang dumating kaysa sa inaasahan. Maliit na Tiyoguro, hindi ito biro sa pagkakataong ito. Ang mga dumating ay pawang mga mataas na antas na Jindan Masters. Ang kanilang masamang aura ay napakabigat. Seryoso ang Yuming Dian. Nagpadala sila ng mga piling mandirigma na handang mamatay. Aking disipulo, huwag mong maliitin ang kalaban. Huwag kang mag-alala, guro. Tamang-tama, gagamitin ko sila para subukan ang lakas ng aking pamaypay at sanga. May kaaway. Sa Hilagang Kanluran, maraming mataas na antas na kultivator ang sapilitang pumapasok sa formation. Mga disipulo ng bawat tuktok, makinig sa utos. Bumuo ng formation at labanan ang kaaway. Sumuko ka, Hundunti, at maiiwasan mo ang hirap ng paghahanap ng kaluluwa. Gusto nyo akong hulihin? Tingnan natin kung mayroon kayong ganoong kagandang ngipin. Basag. Magaling, isang Hundunti. Talagang karapat dapat kang makuha ng pinuno ng palasyo. Kahit nagibain pa namin ang Daozo ngayon.
Kailangan ka naming hulihin at ibalik. Umatras. Ang Chaos Body ay narito nga. Ang ganitong uri ng katawan ay tunay na umiiral sa mundo. Dapat makuha ang punong parilinisin ang kanyang pinagmulan. Magtatagumpay ako. Isang nascent salt late stage ang dumating. 12 golden core. 4 sa kanila ay nasa rurok. Ang Yuming Dian ay naglabas ng malaking puhunan sa pagkakataong ito. Mukhang gusto nila ako, Master. Para sa iyo sila, Junior Martial Uncle. Ang aura na iyon ay nakakatakot. Si Senior Martial Uncle Xuanming ay nasa gitna, pinamamahalaan ng lahat. Ako ang bahala dito. Buuin ang Yuming Shihun Zen. Ikulong sila hanggang mamatay. Maliit na trick! Ang pormasyong ito ay masama. Sinisipsip nito ang kaluluwa at espiritual na enerhiya. Hindi tayo maaaring manatili ng matagal. Hahaha, ito ang gusto ko. Liao Yuan. Ang iyong kalaban ay ako. Mirror Reflection Divine Ability. Ikaw si Jing Xian. Isang espada, sinisira ang lahat ng pamamaraan. King Lian Bitsi. Hindi kayo palalampasin ng Yuming Dian. Ang Panginoon ng Templo ay tiyak na darating ng personal. Dahil nandito na kayo, manatili na kayong lahat. Jingsu Wanhua Jinggu. Seg. Wow. Magaling ang ginawa mo. Ang kapangyarihan o Hundun Benyo Anjili, mas nagiging dalubhasa ka sa paggamit nito. Mabuti, mabuti, mabuti. Elder, ipinagkakatiwala ko na sa inyo ang lugar na ito. Ang inyong disipulo ay napagod sa laban. Kailangan kong bumalik sa bulwagan para magpahinga kaagad. Natural, natural. Seg na. Guro, ako. Sa pagkakataong ito, napakagaling ang iyong ipinakita. Lubos akong nalulugod. Ngayon, pagtibayin mong mabuti ang iyong cultivation. Hindi basta-basta susuko ang Yuming Dian. Ang mas malaking unos ay malapit na. Ang Hundunti ay dapat makuha. Yaoming Tsushi Wanhon Shishan. Matigas ang ulo. Guro. Ako na ang bahala. Ano ang gusto niyang gawin? Ang kapangyarihang ito ay napakasama. Nilamon niya. Impossible ito. Anong uri ito ng demonic cultivation? Anong uri yon ng divine ability? Kaya nitong lamunin ang atake na halos kasing lakas ng Huashan stage. Kamahalan, banal na anak. Talaga bang nasa Jindan stage lang siya? Ang Hundunti ay nakakatakot pala ng ganito. Sa simula ng Hundun, Lahat ng pamamaraan ay nilamon. ang nakasulat sa sinaunang aklat ay totoo pala. Bumalik ka at sabihin sa pinuno ng Yuming Dian. Huwag na siyang magpadala ng tao para mamatay. Kung gusto niya ang Hundunti, hayaan siyang siya mismo ang pumunta. Dakilang matanda. Ipaubayan na natin ang mga taong ito sa sekta para asikasuhin. Mabuti, mabuti. Mukhang sa hinaharap, ang ordinaryong Yuanying ay hindi nakalaban mo. Pangunahin pa rin po, Guro, na kayo ang nagpakalma sa sitwasyon. Kung hindi ko sana nasubukan ang bagong kakayahang ito. Masyado kang madulas. Sumama ka sa akin pabalik sa bulwagan para mapatatag mo ang iyong cultivation realm. Opo, Guro.
Ah, mga walang silbi. Isang grupo ng mga walang silbi. Hindi man lang nila kayang talunin ang isang batang jindan. Hundunti. Napakagaling na Hundunti. Ako mismo ang kukuha nito. Ano ang resulta ng soul searching? Tio Guro, ang pagbabawal sa kaluluwa ng taong ito ay napakabagsik, higit pa sa ordinaryong pamamaraan. Malamang na personal itong inilagay ng pinuno ng Yumindian. Ang sapilitang soul searching ay maaaring hindi magtagal. Ang Chaos Evil K ay gumigising sa kataas-taasan. Mukhang sa likod ng Yumindian, may nakatayong ang isang, hindi pangkaraniwang matandang halimaw. Gusto nilang gamitin ang Hundunti bilang sakripisyo para gumawa ng bagay na labag sa kalikasan. Tio Guro, kung personal na kumilos ang pinuno ng Yumindian, baka Ang pinuno ng Yumindian, si Li Juetian, ay nasa peak ng Heti mid-stage cultivation. kasing lakas ko Ngunit sa ilalim niya, mayroon pa ring ilang matatandang pinuno sa unang yugto ng Heti. na hindi dapat maliitin ang lakas. Ipasa ang utos, patunugin ang kampana ng babala. Ipatawag ang lahat ng immortal para sa isang pagpupulong. Isang matandang demonyo sa yugto ng Heti. Ang Yumindian ay may ganoong kalalim na pundasyon. Ang Hundunti pala ang susi. Tumahimik. Bakit kayo nagpapani? Si Li Juetian ay nasa gitnang yugto lamang ng Heti. Kahit na mayroon pang matandang demonyo, tiyak na hindi ito nasa buong lakas. Kung hindi, matagal na itong lumabas. Ang sekta ng Dao ay nakatayo ng 10,000 taon. Paano kami mawawalan ng pundasyon? Agad na humingi ng tulong sa Xuan Tian Zhong at sa King Lian Fogo. Susundin ko ang iyong utos. Ang sekta ay nasa pinakamataas na antas ng paghahanda sa digmaan. Pamangkin na Jingxian, bagaman baguhan ka pa lang sa Heti, hindi biro ang iyong lakas sa labanan. Ang kaligtasan ni Wei ay ipinagkakatiwala ko sa iyo ng buo. Siya ay may Hundunti, isang variable na ipinanganak upang harapin ang kalamidad. Siguraduhin mong protektahan siya ng buo at tulungan siyang lumago. Ang disipulo ay susunod sa utos ng Lolo Cho. Hanggat may hininga pa si Jingxian, hindi ko hahayaang saktan ng sinuman ang aking disipulo. Mukhang mas malaki ang problema kaysa sa inaasahan. Heti stage. Hindi ko alam kung anong lasa niyan. Walang silbi. Mukhang kailangan kong personal na kumilos. Ang Hundunti, ang aking pagkakataon para sa Dao. Hindi ka makakatakas. Kapangyarihan ng Heti. At nasa huling yugto pa. Yumindian. Suyu Mojun. Ibigay mo ang Hundunti. Walang galang. Mga demonyo. Paano kayo naglakas loob na salakayin ang aking Daozong? Guro, Umatras ka, disipulo. Hindi ito ang kaya mong pakialaman. Guro, dalawang Tio Guro. Hayaan niyo akong subukan. Ang kanyang kapangyarihan para sa akin, marahil ay sustansya. Hondun Tun Chan, Natsu Huayuan. Ito, anong klaseng kapangyarihan ito? Inagmulan ng Hundun. Tun-Chan. Babala. Sobra sa enerhiya, 15% pinsala sa meridian. Isang insekto na naglakas loob na nakawin ang kapangyarihan ng Panginoong ito. Bumalik ang mga bituin. Yugyog. Hundunti, tatandaan ka ng Panginoong ito. Disipulo, kumusta ang pakiramdam mo? Anak, ikaw. Tio Guro, ang lasa ng matandang demonyong ito. Mukhang masarap pa. Pagbabago. Ang pinagmulan ng kapangyarihan ng demonyong Panginoon ay lubos na nadagdagan. Babala. Lumala ang pinsala sa meridian. Kasalukuyang pinsala, 22%. Kinain niya.
Wala po ako, guro. Kinain ang atake ng isang Heti na nasa ruro. Ang batang ito, Ang lakas ng matandang demonyo na iyon, ang iyong tiyuhin lolo. Malakas nga, pero medyo matapang ang lasa. Medyo mahirap tunawin. Honduntay. hindi nga nagkamali, ito ang pinakamataas na Dao embryo sa Lama. Tandaan, ang puno na nakatayo ng mag-isa ay madaling tamaan ng hangin. Ikaw na ang pangunahing target ng Yumindian. Naintindihan ko po, guro. Hindi na tayo dapat magtagal dito. Jingxian, dalhin mo si Yawei sa tahimik na silid. Opo. Masyado kang mapanganib. Paano mo basta-basta lalamunin? Pakiramdam ko, ang Hundunti ay kayang lumamon. Kinokontrol nito ang madilim na enerhiya. Kung gusto mo akong kainin, dapat handa kang mabali ang ngipin mo. Huwag mo nang ulitin ang ganito ang kapanganiban sa hinaharap. Susundin ko po ang inyong payo. Guro, tingnan niyo po ito. Ito ay isang one-way transmission packet. Ito ay aktibo mula sa malayo. Malaki ang nawala sa Yumindian. Gagamitin na nila ang huling piyesa. Tamang-tama. Tamang-tama. Gutom pa ako. Narinig mo ba? Ang halimaw na iyon mula sa Daozong. Nilamon niya ang projection ng demonyong Panginoon. Kabalbalan. Isang jindan ang lumamon ng Heti. Sobrang pagmamalabis yan. AMEA, totoo yan. Nakita ko mismo. Ang gulo-gulong buhawi na yon. Hundunti. Ang Daozong ay may ganitong kapalaran. Hindi ba titigil ang Yumindian? Malapit na ang malaking labanan. Isang jindan ang lumamon ng Heti. Ito ay isang bihirang Hundunti na hindi pa nakikita sa loob ng libu-libong taon. Ang Daozong ay talagang nagtatago na malalim. Magbigay ng utos. Huwag makipag-away sa Daozong sa mga panahong ito. Ang paglitaw ng Hundunti. Panahon ng kaguluhan. Magpadala ng mensahe sa Daozong upang magkaisa laban sa kapahamakan ng demonyo. Simula ng paghahanda ng mga sword cultivator. Sa simula ng Hundun kasama ang kapahamakan, ipadala ang pinuno sa Daozong upang obserbahan ang kanyang pagkatao. Kung siya ay mahulog sa landas ng demonyo, maaaring mas malala ang kapahamakan. Ang kanyang pamamaraan ay halos katulad ng paglamon ng demonyo. Ay, baka maapektuhan ang pundasyon. Masyadong mabilis ang pagunlad. Kung may masamang intensyon, maaaring maging malaking problema. Napapalibutan ng malalakas na kaaway. Hindi mahuhulaan ang kapalaran. Ganap ng matatag ang kapangyarihan. Pero gutom pa rin ang jindan. Guro, mukhang may iba't ibang opinyon sa loob ng sekta. Nararamdaman ko ang kanilang emosyon. Huwag mong pansinin. Ang puno na nakatayo ng mataas sa kagubatan ay tiyak na babagsak sa hangin. Lahat kami ay matatag na sumusuporta sa iyo. Alam ko. Naisip ko lang. Baka may punto rin sila sa sinasabi nila. AMM. Ang aking kapangyarihan ay nangangailangan ng mas maraming mapagkukunan upang mabilis na lumago. At mukhang masaya ang Yumindian na magbigay. Sa loob ng 2 araw na ito, ang paglipat ay napakatatag. Ang darating ay hindi bababa sa Huashen. Huashen ba? Tamang-tama lang ang kumain ng Huashen. Ngayon, tinipon ko kayong lahat upang pagpasyahan. Ang tunay na disipulo na si Yawei Ay nakagawa ng pambihirang tagumpay. Iminumungkahi ang isang resolusyon na italaga si Yawei bilang banal na anak ng Daozong. Ang disipulo na si Yawei ay itinalaga bilang banal na anak. nag-aalay sa kataas-taasang elder. Kung handa kang tanggapin, Ang disipulo ay tiyak na gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi bibigin ang pangalan ng banal na anak, hindi bibigin ang pag-asa ng Daozong. mabuti kung walang pagtutol. Kung gayon, sandali. Ang posisyon ng banal na anak ay napakahalaga. Ang talento at tagumpay ni Junior Marshal Nephew Yawei. Lubos akong humahanga. Ngunit ang pamangkin kong disipulo ay bata pa. Kung makakaharap ng malakas na kaaway, sa kanyang jindan cultivation pa lang, baka mahirapan siyang humara. Mas magiging ligtas kung hihintayin nating makarating siya sa Yuanying bago siya italaga. Ang pag-alala ng elder ay makatwiran. Ngunit, ito ang paunang pagkaunawa ng disipulo sa Chaos Domain.
bagamat limitado ang saklaw. Sa loob ng dumain na ito, maliban sa mga may cultivation na higit na mataas kaysa sa disipulo, ang kanyang mga kapangyarihan at mahiwagang sining ay masusupil ng batas ng hundun at lubhang bababa ang kanilang lakas. Bagamat jindan pa lang ang disipulo, sa pamamagitan ng sining na ito, kung makakaharap ng ordinaryong yuanying na kultivator sa simula, kaya ko pa ring makipaglaban o kaya'y manalo pa. Kung para lang sa pagpapanatili ng dangal ng sekta, sa tingin ko ay sapat na ito. Wala na akong tutol. Kung walang tutol, Ang pagtatalaga ay itinatag. Walang galang. Kinain ng Yuming Shihunzen. Lakas ng kaluluwa, positibo 500. Resistensya, tumaas, babala, nakita ang nakatagong marka ng koordinasyon. Nahiwalay na gamit ang Handun Ki. Banal na anak. Ang galing kumain. Ang pampagana mula sa isang huwasyen ay naihatid na. Dapat dumating na rin ang pangunahing pagkain, di ba? mula sa sekta ng espada ng Xuanchan sa Hilagang Rehiyon, binabati ni Bis pinuno ng sekta, Lingju Jianzun. Nagbigay ng Jushan Xuanti at 3 piraso ng 100 jin na sword Sol Yuanjing. Mula sa King Lian Foguo sa kanlurang disyerto, ang pinuno ng Xianglong Yuan, si Zipan Luohan, ay bumabati. Nagbigay ng 1 pitsel ng tubig mula sa A Treasures Merit Pool at 1 Vajra Sarira. Ang dakilang matanda ng Yanyanggu sa katimugang ilang, ang pagsasanib ng dakilang araw na tagapagtaguyod ay bumabati. Nagbigay ng 10,000 taong gulang na Earth Core Fire Lotus. Ang Yuming Dian ay hindi nga nagpakita. Paano sila maglalakas loob na pumunta? Ang clone ni Tsueyo Mojun ay umuwi ng talunan at nawalan ng mukha. Ang pagpunta rito para manood ay parang naghahanap ng kahihiyan. Ako po, si Yan Yewei. Sa tulong ng mga tagasunod ng sekta at paggabay ng mga guro, ay umupo sa posisyon ng banal na anak. Ang posisyong ito ay hindi para sa kapangyarihan o karangalan, kundi para sa libu-libong responsibilidad. Sa hinaharap na landas ng Dao, umaasa ako sa inyong lahat, mga nakatatanda at kapwa Daoist, para sa walang sawang paggabay. Ang Daozong ay nagnanais na makipagtulungan sa lahat ng matuwid na puwersa sa mundo upang pag-aralan ang mga mahiwagang pamamaraan, sama-samang labanan ang kapahamakan ng mga demonyo. At protektahan ang lahat ng nilalang. Ang pundasyon ng banal na anak ay bihira sa mundo. Ngunit habang lumalakas ang kapangyarihan, Lumalaki rin ang karma. At mas madaling samantalahin ng mga demonyo sa puso. Sana'y laging linisin ng banal na anak ang kanyang isip. Panatilihin ang iyong puso. Kung may libreng oras, maaari kang pumunta sa kanlurang disyerto. Maaring makahanap kan kapayapaan sa tunog ng Buddha. Maraming salamat sa paggabay, Master. Tandaan ko po ito. Ha. Magaling, bata. Kung may pagkakataon, pumunta ka sa timog na disyerto. Isang klon ng demonyong Panginoon ng impyernong dugo sa huling yugto ng pagsasama. Sa susunod na bumalik ka, sana mas marami pa akong makain. Ang posisyon ng banal na anak ay hindi biro. Ikaw ngayon ang simbolong sekta. Dati, maari kang maging mababa ang profile. Ngunit ngayon, ikaw na ang target ng lahat. Ang mga pamamaraan Yuming Dian ay hindi lamang limitado sa direktang pag-atake. Huwag kang mag-alala, Master. Alam ko po. Kung iniisip nila na dahil nasa gitnang yugto lang ako ng Jindan, madali akong maloloko. Subukan lang nila. nakaramdam ng 3 hibla ng Yuming na aura sa yugto ng Huashen. Mukhang ang iyong katawan ay mas sensitibo sa Yuming na kapangyarihan kaysa sa inaasahan ko. Kung may kasabot ang kalaban, Ang banal na anak ay itinalaga na. Dumating na rin ang pagsubok ng Yuming Dian. Sa labas ng tarangkahan ng bundok, Natagpuan ang pinaghihinalaang Yuing Wei. lahat sila ay nasa yugto ng Huashen. Dapat ay para sa banal na anak. Huwag nang gumawa ng ingay. Gumamit ng katahimikan para kumilos. Tamang-tama ito para ilabas ang mga peste sa loob. Ang mga pamamaraan ng Yuming Dian ay kakaiba. Hindi may iwasan na may mga nakatagong sandata. nagdududa ang Sekmaster. Kagalang-galang na santo. Narito ang iyong buwanang elixir. Tapos na. Napakaluwag. Lamunin. Bahagyang tumaas ang resistensya. Salamat, Elder.
Huwag kang mag-alala, Santo. Tungkulin ko ito. Imbestigahan si Steward Jiang Dantang. Lahat ng kamakailang transaksyon ay dapat suriin ng lubusan. Alisin siya. Ipahayag sa labas na nag-retreat ako para mag-cultivate. Guro. Malapit nang kumagat ang pain. Matatag ang coordinate ng teleportasyon. Ang darating ay marahil isang half-step heady stage. Ang darating ay marahil isang half-step heady stage. Elder, may tiwala ka ba? Half-step Haiti. Sana mas masarap ang lasa niya kaysa sa clone ng demonyong Panginoon. Bagamat pagtatalaga ngayon, marami pa ring anino sa ibaba. Tandaan mong manatiling kalmado. Huwag kang mag-alala, Guro. Ang nangyari ngayon, alam ko sa aking puso. Ang jindan ng batang ito ay 950 kalampakan. Unang lumitaw ang Chaos Body. Ang iyong kinabukasan ay walang hangganan. Huwag kang maging mapagmataas. Lihim na nagmamanman ang iba't ibang sekta. Ang lakas ni Senior Brother Yanyaway, kahit ang jindan na 900 kalampakan. Ay hindi sapat upang ilarawan ang kanyang kakayahan. Ang pagtatalaga ng Daozo ngayon ay isang magandang pagkakataon upang masilip ang kapangyarihan ng Chaos Body. Ngayong araw ang pagtatalaga ng banal na anak, naway panatilihin ng banal na anak ang kanyang dangal. At protektahan ang mga nilalang ng Dao, Zong sa loob ng 10,000 taon. May maalihim na paggalaw sa iba't ibang sekta. Huwag kang maging pabaya. Huwag mag-alala, Guro. Ngayon, ang pagiging matatag ang pinakamahalaga. Ang pagkabigla sa Chaos Body ay hindi gawa-gawa lamang Ang pagtatalaga na ito Ay babala rin sa lahat ng sekta. na huwag maliitin ang mga kabataan. Ang batang ito ay may kamanghamanghang potensyal. Ngayon ay tandaan din ang kanyang kahalagahan. Mayroon pa ring mga lihim na paggalaw. Kailangan mong maging alerto sa lahat ng oras. Huwag mag-alala, Guro. Sa darating na araw, tiyak na susupilin ko ang Yuming Dian. Tandaan, ang puso ay dapat ding maging matatag. Ang pagwawalis ay nakakapag-refine din ng Elixir. Banal na anak, Nagsasanay ka ba ng iyong divine sense? At inaayos ko na rin ang mga spiritual energy meridians. Jindan na 900 talampakan? Talaga bang Chaos Body siya? Ang banal na anak ay nakakapag-refine din ng elixir sa pagdidilig. Hindi man lang siya tumitingin sa mga cultivation teknike. Nagpa-practice sa sarili gamit ang Chaos Body. Ang kakaiba naman dito. Kung magpapatuloy siya sa pagpapraktis, malampasan niya ang mga nagtatag ng sekta. Senior Brother Saint Son, anong uri ng kapangyarihan ang pinagpapraktisan mo? Kaya mong i-enlighten ang spiritual spring gamit ang iyong daliri? Hindi naman ito kapangyarihan. Nasa puso lang ito at sumusunod lang ang isip. Ang bilis ng kanyang pag-unlad ay higit pa sa inaasahan. Marahil, kaya niyang tahakin ang maalamat na landas na iyon. Sapat na ba ang tingin ninyo? Ang misteryo ng Chaos Body, paano ninyo, mga tuso, ito masisilip? Masisilip dahil marami na kayong ibinigay na regalo. Oras na para ako naman ang gumanti. Ang bagal naman ng progress bar na ito. Umiinom ba ng tubig ang Saint Son? ito ba ay isang espesyal na paraan ng pagpapraktis? Pero ordinaryong spiritual spring water lang ito. Anak, anong ginagawa mo? Guro, isinasabuhay ko ang prinsipyo ng pinakamataas na kabutihan ay parang tubig. Ang daldal mo talaga. Ang mahal. Ang mahal. May bagong misyon. Guro, maglalakad-lakad lang ako para damhin ang kalikasan. Sa bilis na ito, kailangan ko pang gawin ang mahigit 1,000 pang pang-araw-araw na misyon para umangat ang antas. System, wala bang mas epektibong misyon? Goji Berry Cake, narito na ako. Ito na ang ika-16 na plato ng goji berry cake. Mahilig ba talaga ang banal na anak sa goji berry cake? Siguro, ito rin ay paglilinang. Magaling, magaling. Nakalibre na naman ng isang kasanayan. Binili ko na. Magandang bagay yan. Naman. Mga espiya ba ng Yuming Dian? Mukhang tapos na ang pang-araw-araw na misyon. Panahon na para sa mas kapanapanabik na bagay. Ang banal na anak ay abot na sa Yuanying ngayon.
Ang lakas ng ulap ng kapahamakan na ito. Halika na. Ang ordinaryong Jindan, baka hindi kayanin ang unang kidlat. Ang Hundunti Tribulation ay talagang pambihira. System, suriin ang posibilidad ng matagumpay na paglaban. Posibilidad ng matagumpay na paglaban, 7.8%. Malubhang pinsala, kailangan ng 10 taon para gumaling. Sabihin mo sa madaling salita. Magiging sunog na uling at nakahiga ng 10 taon. Inarekomendang solusyon. Inirerekomenda ang serbisyo ng pag-aalaga. Kakain ng 500 puntos. Binili ko na, ay activate agad. Naka-activate na ang pag-aalaga. Inililipat ang kontrol ng katawan. Ano ito? Aking disipulo? Ano ang ginagawa ng banal na anak? Ang daan Yuanying ay nakatuon sa pagpino at pag-unawa. Ang mga batas ng langit at lupa ay hindi biro. Kung hindi naniniwala si Master, bakit hindi nyo subukan mismo? Tikman nyo itong tubig ng pagkaunawa ng inyong disipulo. Baka may iba kayong maramdaman. Kalokohan! Ang iyong dao ay hindi angko para sa iba. Ang baso na nahawakan ni Master, ang tubig na ito ay nabahiran na rin ng kapalaran ng dao ng Heti. Hindi ito dapat masayang. Bukas, pumunta ka sa aking Jinghu at manatili roon. Ako mismo ang susubok sa iyong Chaos E at sa iyong pag-unlad sa Dao Scriptures. Nakumpleto ang interactive na misyon. Nadagdagan ng isa ang pabor ni Jingxian. Na-trigger ang bagong pang-araw-araw na misyon. Pumunta sa Jinghu upang manatili at tumanggap ng gabay mula kay Master. Gantimpala, positibo 300 sa cultivation value. 15 sa Chaos Point. May pagkakataong makakuha ng eksklusibong gabay mula kay Master. Gantimpala, personal na gabay. Prinsip Santo, paano siya naglakas loob na kausapin si Elder Jingxian ng ganoon? At mukhang hindi nagalit si Elder. Hindi lang hindi nagalit, nag-schedule pa ng personal na gabay bukas. Pang-araw-araw na misyon, uminom ng tubig mula sa spiritual spring. Hi, ang experience bar ng Yuanying stage na ito. Talagang nakakainis ang haba. Ding, Nakita na ang host ay nag-cultivate ng husto kamakailan at matatag ang Dao Heart. Kaya, inilalabas ang limitadong oras na hamon na misyon pagsasanay ng puso sa naglalagablab na apoy. Nagsimula ang Chaos. Mag-ingat. Ano nangyari yon? Kumpleto na ang pagsipsip karagdagang isang antas ng enlightenment ng langit. Ano ang nangyari? Ano ang nangyayari? Ginamit ng santo ang tubig na Gauki para mawala ang kidlat ng langit. Anong uri ng kakayahan ito? Hindi pa namin ito narinig. Napakalalim ng mga prinsipyo. Lampas sa aming pangunawa. Nagalit na ang Heavenly Tribulation. Bawat kilos ng santo ay umaayon sa langit. Bawat hakbang ay kalkulado. Nakakatakot talaga. Ito na kaya ang pinakamataas na antas ng paglilinang. Aking disipulo. Ang dami mo talagang sikreto. iyon ay ang kidlat ng pagkawasak ng mundo. Kumpleto na ang pagsipsip ng Ultimate Chaos Thunder Tribulation. Basag na ang gininto ang ubod, binubuo na ang kaluluwa ng sanggol. Kumpleto na ang pagbubuo. Binabati kita, host, sa pag-abot mo sa maagang yugto ng kaluluwa ng sanggol na kamit ang likas na talento. Chaos Thunder Synchronization. May kaunting napagtanto ako sa langit ngayon. Ang mga nangyari kanina ay natural na daloy lamang ng Dao. Ang aura ng Chaos Body sa wakas, lumitaw na rin muli. Sumasangguni ako sa ninuno. Ayon sa kumpirmasyon ng pormasyon, ang santo ng Daozong, si Yan Yawei, 3 araw na ang nakakaraan, kakaibang nalampasan niya ang Thunder Tribulation. ngayon ay matatag na ang kanyang maagang yugto ng kaluluwa ng sanggol. Ang katangian niya ay lubos na tumutugma sa sinaunang tala ng Hundunti. Lubos na tumutugma. Ini din pag-inom ng tubig para malampasan ang pagsubok. Ang dakilang Dao ay simple. Lahat ng pamamaraan ay bumabalik sa pinagmulan. Tunay ngang katangian ng Hundunti. Ang katawan ay nagiging isa sa dakilang Dao. Hindi ko akalain na pagkatapos ng 30,000 taon, Ay muling lilitaw ito sa Daozong. Lolo, ang batang ito ay may walang hanggang potensyal. Tiyak na magiging malaking banta. Dapat ba? Emie, hangal. ang Hundunti ay pinagpala ng kapalaran. Kung pwersahang atakehin ang Daozong, gusto mo bang magdulot ng backlash mula sa langit? O pilitin si matandang Suan Hong na lumabas ng maaga? Dapat patayin. Paano natin makukuha ang mga sikreto nito? Sayang ang mga kayamanan. Lolo, huminahon po kayo. Hindi ko po napag-isipan ng mabuti. Pakiusap, Lolo, bigyan niyo po ako ng utos. Ang Hundunti ay ang pinagmulan ng lahat ng Dao.
Ang dugo nito ay maaring gamitin upang gumawa ng hundun mudan na makakatulong sa akin na makamit ang dakilang tagumpay. Ang kaluluwa nito ay maaring gamitin upang bumuo ng walang kamatayang Yuanying. Ang kanyang buto ay maaring maging likas na daan ng demonyo. Ito ay isang malaking pagkakataon para sa aming Yuming Dian, higit pa sa panandaliang tagumpay laban sa Daozong. Ngunit ang hinog na prutas ang pinakamatamis. Ang hundunti ay napakahirap palagin. Sa yugto ng Yuanying, nagsisimula pa lang itong magising. Ang isa paghahati isa 0,000,000,000 ng kanyang kababalaghan. Ang makukuha natin sa pag-atake ngayon ay balat lang. Hintayin nating umabot siya sa Liansu o kahit Heti. Doon palang tunay na lalabas ang kanyang pinagmulan na kapangyarihan. Iyon ang tamang oras para anihin. Ang ating matandang ninuno ay matalino, ngunit tiyak na mahigpit siyang poprotektahan ng Daozong. Paano tayo magpaplano? Ipasa ang aking utos. Sa pinakamataas na prioridad, ang misyon ay babaguhin sa pagkolekta ng lahat ng impormasyon tungkol kay Yan Yawei. Mga cultivation teknike, ugali, kahinaan sa labanan. Walang detalye ang dapat makaligtaan. Pangalawa, simulan ang Zongmo Jihua. Piliin ang pinakamahuhusay na disipulo. Gamit ang lihim na pamamaraan upang alisin ang kanilang demonic key at itanim ang Yuming Sinjong. Humanap ng paraan upang makapasok sa Daozong o sa mga kaalyado nito. Sa iba't ibang lehitimong pagkakakilanlan. Hindi kailangang makipag-ugnayan, kailangan lang tahimik na magmasid. Unti-unting impluwensyahan ang kapalaran ng kanyang paligid. Pangatlo, mahigit na bantayan ang babaeng iyon, si Jingxian. Siya ang guro ni Yan Yawei. Maaring nasa kanya ang ating butas. Si Jingxian, ang Bagong Heti Early Elder ng Daozong. Heti early stage. Sa kanya, wala akong naramdamang kahit kaunting di pangkaraniwang linya ng karma. Marahil ay may kinalaman ito sa kanyang nakaraang karanasan. Ang bagay na ito ay ipinagkakatiwala ko sa iyo ng buo. Tandaan, Yugu. Sapat na pasensya para mahuli ang pinakamahalagang biktima. Maliban kung talagang kinakailangan o bago pa man lubusang maging ganap ang handunti, huwag kang kikilos ng padalos-dalos. Kung may sinuman ang magkamali at magdulot ng gulo at masira ang aking dakilang plano. Kahit palibu-libong taon ng pagpapahirap sa kaluluwa ay hindi sapat. Ang inyong lingkod ay susunod sa utos ng matandang ninuno at hindi kayo bibigin sa inyong ipinagkatiwala. Sige, handunti, sa pagkakataong ito, hinding-hindi ako magkapalampas. Ang matandang daoistang Suanhong ng sekta ng Dao. Hahaha. Ipasa ang utos ng punong bulwagan. Lahat ng nakabinbing kaso ay simulan na. Ang plano ng pagtanim ng demonyo ay ipatupad agad. Nakumpleto ang misyon. Gantimpala, positibo 1-0 sa blood key, positibo 1-0 sa blood key. Bahagyang tumaas ang flexibility ng buto at litid. Pang-araw-araw na misyon, uminom ng tubig mula sa spiritual spring. Nakumpleto ang misyon. Gantimpala, positibo 5-0 sa cultivation value. 3 sa Chaos points. Kamahalan, banal na anak, kahit ang pag-inom ng tubig ay sumusunod sa natural na batas ng langit. Aking disipulo. Guro, bakit po kayo narito? Bigla ang interaktibong misyon. Purihin ang kasuotan ng guro ngayon. Paalala, ang taos pusong papuri ay tulay sa pagpapalapit ng relasyon. Gantimpala, panandang pandagdag 1 sa charm value. Bahagyang tumaas ang pabor ni Jingxian. Guro, ang suot ninyong cloud pattern moonflower skirt ngayon ay bumabagay sa sinag ng umaga. Napakaganda at walang kapantay. Ginawa nitong kumupas ang lahat ng liwanag ng umaga sa buong bakuran. Huwag kang magpilosopo. Nagsasanay ka lang kanina. Tama po, guro. Ang pinakamataas na kabutihan ay parang tubig. Ang tubig ay nagbibigay buhay sa lahat ng walang pagtatalo. Sa pang-araw-araw na paggalaw na ito, naunawaan ng disipulo ang daan ng tubig. Nagpapalusog sa yuanyin, nagbabalans sa yin at yang. Ito ang estado ng pamumuhay at paglilinang. Pansamantalang lumikha ng teorya ng paglilinang. Lohikal na pagkakaugnay, 65%. Na-trigger ang kakaiba ay nagiging totoo. Ang passive na pag-unawa sa dao yun ay bahagyang tumaas. Maling lohika at erehya. Nilalaman ng misyon, kumain ng 100 piraso ng hellfire pepper ng hilaw. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng spiritual energy. Kailangang tiisin ng katawan. Paliwanag, ang anghang ay 10,000 beses ng ordinaryong sili. Paalala, maaaring mapaso ang bibig. Gantimpala, Chaos God Slaying Palm. Parusa sa pagkabigo kasama ang fiery red lips na hitsura sa loob ng 3 araw. Kumain ng sili para sa bagong kapangyarihan. Sinong henyo ang nakaisip ng parusang ito? Ako, isang marangal na banal na anak, wala na bang mukha? Ang Chaos God Slaying Palm ay isang eksklusibong kapangyarihan. Mahalaga para sa paghamon sa mas mataas na antas. Tatanggapin ba? Tatanggapin. Banal na anak. Nagsimula na naman ba kayo ng bagong paglilinang? Tubig. Babala. Nakita ang pagbabago sa spiritual energy. Mangyaring huminto ka agad. Kung hindi, mabibigo ang misyon. Ano ang nangyari kay Yan Yawei? Napakatinding enerhiya ng apoy.
Ang mukha niya ay namumula na parang pugon ng alchemy. Ito ay tiyak na isang napakalupit na pamamaraan ng pagpapanday ng katawan. Sa matinding sakit, pinatalas ang puso. Tingnan ninyo, ang kanyang dugo at ki ay umaagos. Ang liwanag ni Yuan Ying ay mas nagiging siksik. Tiyak na nagsasanay siya ng isang dakilang kapangyarihan. Ting! Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng limitadong oras na hamon na misyon. Liyab na nagkapanday ng puso. Hundunti ay nagbukas. Ibinibigay ang gantimpala. Binabati kita, host, sa pagkuha ng kapangyarihan. Hondon Mission Zang. Hahaha, nagtagumpay ako. Ang aura na ito, Sino? Direktang nawala. Iyon ayon. Iyon ay King Lingxi na kayang tapatan ang isang Yuan Ying cultivator. Nawala na lang? Ang antas ng kapangyarihan na ito, may kinalaman sa batas. Ang kapangyarihan ng pagpuksa ng pinagmulan. Ito ay hindi kayang makontrol ng isang Yuan Ying stage. Hay, pagod na pagod ako. Ang lakas ay sapat na. Hindi na sayang ang pagkain ng sili. Emye. Kaya pala, ang pagkain ng sili ay ang susi sa pagsasanay ng ganitong dakilang kapangyarihan. Ang banal na anak ay tunay na isang Diyos. Hundun Tianyaway. Ang seka ng Dao ay nagkaroon ng napakalaking swerte. Nakatuklas pa ng ganitong dipapinong hiyas. Pinakabagong impormasyon mula sa Demon Lord Ancestor. Ang mga kilos ni Yanyaway ay lalong nagiging kakaiba. Ang kanyang pang-araw-araw na paglilinang ay hindi pagmumuni-muni, kundi sa pagkain ng kakaibang prutas ng hilaw. Nakuha niya ang batas ng paglipol. Ang kapangyarihan ng kanyang banal na kakayahan ay kayang tunawin ang asol na ginto ng walang tunog. Nakakuha ng dakilang banal na kakayahan sa paglalaro. Ang lahat ng pamamaraan ay sumusunod sa kanyang kalooban. Ang antas ng paggising ay napakalalim. Demon Lord, ang batang ito ay may nakakapinsalang potensyal. Kung hahayaan siyang lumago, Tiyak na magiging malaking problema. Ang pundasyon ng ating banal na bulwagan ay maaring siya ang magiging mapagkukunan para sa aking paglampas. Ang Demon Lord ay matalino, ngunit ang sekta ng Dao ay mahirap kalabanin sa direktang pag-atake. Masyadong malaki ang kapalit. Kailan ko sinabing atakehin ko ng direkta? Para harapin ang Hundunti, kailangan nating direct. Ang ibig sabihin ng Ancestor ay magsimula sa mga taong malapit sa kanya. Hahaha, Ama. Ang mga taong malapit sa kanya, ang pinakamalaking butas at kahinaan. Si Jingxian ay may malalim na sugat sa puso. Ito ang paraan upang masira ang sitwasyon. Ang mga nakababata sa Yuming Dian ay nag-aktibo ng bagong pang-akit ng demonyo. Lihim na nagtatanim ng bagong binhi ng demonyo. Masusunod po ang inyong utos. Bantayan ng mabuti si Yanyaway. Mahilig siyang maglaro at mausisa. Maaari tayong magsimula sa puntong ito. Hahaha, ibigay ang gusto niya. Isang matamis na bitat. Kung may malantad na lihim, alam ninyo ang kahihinatnan. Hindi po kami maglalakas loob. Ang pasensya ay hindi masasayang. Hintayin ang tamang pagkakataon. Hintayin ang pinakamasarap na sandali nito. Hintayin lamang. Nakita ang Nin Heaven's Trial. Mangyaring kunin ang Astronomical Spirit Talisman. Mangyaring kumili ng gantimpala sa misyon. Gusto mo bang tingnan ang pinasimpleng solusyon? ilabas ang pinasimpleng solusyon. Hindi siya ordinaryong ayon. Solusyon 1, pag-ugong ng mga hakbang. Solusyon 2, pagsigaw para itaboy ang mga insekto. Solusyon 3, pagbuga ng pulbos. Gamitin ang 1, 2, at 3 ng sunod-sunod. Kumpirmahin ang Dianhua. Binawasan ng 700 puntos. Magtira ng kaunting lakas para sa reserba. Ang bigat ng lamig at amoy ng pormasyon. Ang sinumang pumasok dito ay kailangang sirain ang pormasyon gamit ang puso. Kung puwersahang sasalakayin ang pormasyon ay babalik at sasalakay sa katawan. Maraming salamat sa paalala, Senyor. Ang batang ito ay nagbabago ng mga hakbang upang maging sentrong pormasyon. Ang kanyang child's body ay may nakakatakot na intuwisyon. Ang kanyang intuwisyon ay nakakatakot. Ang ikalawang Dianhua ay naging epektibo. Pagsigaw at taga-taboy, panghihimasok sa pandama 400, mataas na pagbigas sa Sea of Consciousness. Inirekomendang Dianhua, gawing pagbuga ng pulbos. Kilos. Bugahan mo sila. Humihinga, ibinubuga ang puting pulbos. Nagiging porma ang ilusyon sa maikling panahon. Nagbabago ang Sea of Consciousness. Nahuli kita.
Nakuha na ang pangalawa. Napakalakas na pagsubok ng dao ng langit. Option A, gamitin ang Dianhua. Pangkalahatang kagapa-simple. Direktang gawing pang-araw-araw na buhay. Tapos na. Maaring markahan bilang abnormal na pag-ugali. Option B, ikalat ang Dianhua. Gabayan ang pagkakaisa ng pormasyon. Ikalat ang Dianhua ng system. Bigyan mo ako ng isa pang tulong mula kay Linji. Kumpirmahing i-activate ang Critical Cohesion Assistance. Kaya pala, paikot-ikot na paghinga. Tunawin mo ako. Lilipad ako mag-isa. Binabati kita sa matagumpay na Critical Cohesion. Tumaas ang cultivation. Umusad sa gitnang yugto ng Yuanying. Nakakuha ng kasanayan Chao's Condensing Yuan Art. Pagsubok ngayon, Nag-trigger ng paglampas. nakamit na ang gitnang yugto ng Yuanying. Dapat ipagdiwang ito ng Daozong. Bagamat kakaiba ang iyong landas, direkta naman itong patungo sa dakilang dao. Guro. Nandito na ako. May napulot akong kaunting kayamanan sa daan. Siya ngayon ay nasa gitnang yugto na ng Yuanying. Ang banal na anak ng Daozong, si Yan Yawei, ay hindi na isang ordinaryong Yuanying Demon Lord. Ang utos na matandang ninuno ay naibigay na. Ang batang ito ay isang malaking banta sa atin. Kung hahayaan siyang lumago, maaring magkaroon ng hindi inaasahang pagbabago. Ang kanyang mga kilos ay kakaiba at hindi mahulaan. Kahit pag-inom ng tubig ay nakapagbibigay sa kanya ng kaliwanagan. Ang ordinaryong pamamaraan ay maaring hindi epektibo. Eyamie. Ang Demon Lord ay may sariling makapangyarihang kamamaraan. Ngunit bago iyon, kailangan nating maghanda ng daan para sa kanya. Nakalista sa lihim na kasulatan ng ating sekta, na dati nating pinagsama-samang sinelyuhan ang isang sinaunang mapanganib na lugar, ang GME Mijin. Ang mga henyong muling nagkatawang tao, na may edad na 40 pababa ang Bone Age, ay makakapasok lamang. Kung mahihikayat natin si Yan Yawei na pumasok sa lihim na lugar na ito, maaari nating gamitin ang kapangyarihan ng GME upang seryosong pinsalain ang kanyang pundasyon ng Dao. Ang pagbubukas ng lihim na lugar ay nangangailangan ng 4 na sekta na magkasamang mag-alay. Bakit papayag ang Daozong? Hahaha, maaari nating itulak ito ng palihim. Sa ilalim ng pangalan ng pinagsamang pagsubok ng 4 na sekta, at paglaban sa malaking kalamidad, muling bubuksan ang lihim na lugar. Ang Daozong, para sa kanilang dangal at pagkakataon, walang dahilan para tumanggi. Tiyak na kasama si Yan Yawei. Mahusay. Kung gayon, maaring simulan ang Juyu Yinling Zen para lang sa kanya. Hahaha, Dianju, kakaiba ang batang ito. Kung sakaling mag-breakthrough siya sa loob ng Secret Realm, hindi ba tayo ang kalaban natin? Kaya kailangan nating maghanda ng lubusan. Magpadala ng pinakamahuhusay na Death Warrior para lumusot. Sa anumang halaga. Hadlangan ang kanyang pagnanais na makakuha ng mga kayamanan at pagkakataon. Pabilisin ang kanyang pagkaubos. Pangalawa, sa labas ng Secret Realm, lihim akong magtatayo ng malaking formation. Kung sakaling makatakas siya, iyak na mahina na siya. Sa panahong iyon, gagamitin natin ang kanyang pagiging demonyo bilang dahilan para puwersahang kumilos at hulihin siya. Tandaan, ang Demon Lord ay gusto siyang buhay. Ang Chaos Body ay hindi para patayin, kundi para hulihin ng buhay. Sumusunod sa utos, agad kong kukontakin ang iba't ibang sekta. Tiyak na magiging maayos ang pinagsamang pagsubo. Utusan si Yingmei na bilisan ang pagsubaybay sa galaw ni Yan Yawei. Sa Secret Realm na ito, kailangan lang magtagumpay, hindi maaring mabigo. Ang maanghang na chips na ito ay malakas ang dating. Sa susunod, ipasubok ko sa sistem ang sobrang anghang. Lahat ng sekta ay pumayag na. Ang Silent Extinction Secret Realm ay magbubukas sa loob ng kalahating buwan. Ang Dianju ay walang mintis sa kanyang mga plano. Ang malaking takbo ay narito na. Bawat isa ay may sariling layunin. Lahat ay nasa aking bitag. Ang pundasyon ay natakpan na ng mga piraso ng Cheating Haven Talisman. Naka-embed sa mga pagbabawal ng Secret Realm. Hinihintay na lang ang pag-activate. Ang dating Death Warrior ay nagtanim ng Yuming Shihon Zen. Sabihin sa kanya na gumawa ng gulo sa loob ng lihim na lugar. Opo. Ang GME Secret Realm. Naglalaman ng walang kapantay na intensyon ng espada. Sekta ng Dao na banal na anak. Ang Hundunti ay perpekto. Hayaan mong makita ko kung ang iyong Hundun Dao ay mas malakas o ang Dao ng espada ng aking Suan Chanjianzong ang mas matindi. Sa Jimmy Secret Realm ay may Annihilation Earth Fire. Puntahan at hayaan ang mga kabataan na agawin ang pagkakataon. Lugar ng Jimmy, pinupuno ng mga naghihirap na kaluluwa. Tungkol naman sa sekta ng Dao na banal na anak. Kung kinakailangan, maaari tayong magbigay ng tulong. Ang Jimmy Secret Realm ay maganda. Napakaganda. Ito ang perpektong pampalusog para sa pagpino ng mga katawan ng demonyo ng ating sekta. Lolo, ang palasyo ng Yuming. Baka ang banal na anak ang kanilang pakay. Ano ngayon? Maaari rin nating tikman ang kanyang lasa. Napakahalaga sa aking lambalambak ng Wanshu.
Tungkol naman sa sekta ng Dao na banal na anak. Hindi kaaway, hindi rin kaibigan. Sa labanan para sa pagkakataon, Bawat isa ay sa sariling kakayahan. Iminungkahi ng Yuming Dian na muling buksan ang Secret Realm. Ang kanilang target ay malamang si Yanya Wei. Sect Master! Kung ang Yuming Dian ay may nakatagong plano, At makipagsani puwersa sa ibang mga paksyon. Nasa panganib ang banal na anak. Ngunit kung tatanggihan ang ating sekta, Hindi lang ito magpapakita ng kahinaan. kundi sisirain din ang loob ng mga tao. Ako mismo ang maghahatid kay Yanya Wei. Kung maglakas loob ang Demon Sect na gumawa ng anumang kakaiba, papatayin ko sila. Sige, ipag-utos na si Jingxian ang mamuno sa grupo. Sabihin kay Yanya Wei na mag-ingat sa lahat ng bagay. Ang sarap. Ding, Na-trigger ang main quest galugarin ang Jimmy Secret Realm. Inirekomenda ang pagkapalit ng King Sin Guayu buff at Group Invisibility Talisman. 500,000 karanasan, 5,000 Chaos Points. Kailangan kong pumunta sa Secret Realm na ito. Bilisan mo at kunin lahat ng inirekomenda. Mayroon bang magandang bagay na makakapag-trap ng mga tao? Lalo na laban sa mga demonyo at sa mga gumagamit ng dugo at hayop. Ang banal na anak ng Daozong, si Yanya Wei, ay nakarating na sa kalagitnaan ng Yuanying. Ang ganitong pag-unlad ay talagang nakakapinsala. Ang paglilinang ng batang ito ay kakaiba. Ang kapangyarihan ng pagkalipol ay nakakakagat sa lapis lazuli. Ang utos ng aking Panginoon ay narito na. Ang direktang pag-atake ay hindi gagana. Kailangan nating gamitin ang diskarte para talunin ang lakas. Ang sinaunang lihim na lugar ng pagkawasak. Ito ay isang kulungan na ginawa para sa kanya. Ha. Itutulak natin ang mga pangunahing sekta para muling buksan ang lihim na lugar ng magkakasama sa ilalim ng pangalan ng pagsasanay. Para mahuli siya sa kanyang sariling bitad. Maglagay ng mga hadlang. Papasok lang ang mga nasa Yuanying stage pataas. Napakahusay ng planong ito. 3 pagbabago sa kalagayan. Walang katapusang disyerto. Ulap ng kidlat at ilusyon. Pipilitin siya sa kanyang limitasyon. Kontrolado natin ito sa lihim. Para lumabas ang kanyang mga lihim, hahaha. Punong tagapagmana. Ang Daozong ay hindi madaling kalaban. Si Jingxian ay laging nasa tabi niya. Baka may magbago, may sariling pagsubok si Jingxian. May plano na ang punong demonyo. Simulan ng Heart Demon Guide. Kung maramdaman ng Daozong na tayo ang may kontrol. Hahaha, lahat ng sekta ay may sariling layunin. Sasali sila ng kusa. Ito ay isang bukas na plano. Ibigay ang Yuming Shihan Zen at Wushen Tsufan. I set up ang Yuming Suoshen Zen. Kung makatakas man siya. Ito na ang oras para tayo'y kumilos ng buong lakas. Masusunod po, pinuno ng sekta. Yuming, walang hanggang gabi. Ang banal na palasyo, manatiling walang hanggan. Sumipsip ng purong espiritual na enerhiya mula sa 5 lingkiyaw. Lahat ay nakumpleto. Na-unlock ang Yuanying Protective Divine Light. Yanya Wei, naglalakad-lakad ka na naman dito nang walang ginagawa. Sa antas ni Yuanying, kailangan mong pagtuunan ng pansin ang pagpinong iyong esensya. Paano ka makakapagpalipas ng araw ng ganito? Guro Jingxian, mali po ang inyong sinasabi. Ang paglalakad at pag-inom ko ay isang sinaunang lihim na pamamaraan, ang Dao na sumusunod sa kalikasan. Napakabisa nito. Hay nako, yan na naman ang mapalusot mo. Anong sinaunang lihim na pamamaraan ang nagsasanay sa pamamagitan ng pagkain, pag-inom at paglalakad? Kung hindi po kayo naniniwala, guro, subukan niyo pong damhin. Ito ay hamog sa umaga. Pinakamainam para sa pagpapalusog ng Yuanying. Ang isang banal na anak ay dapat magkaroon ng dangal ng isang banal na anak. Kung makita ka ng mga disipulo na ganito, anong magiging tingin nila? Huwag po kayong mag-alala, guro. Alam ko po ang ginagawa ko. Ding, Nakumpleto ang pang-araw-araw na misyon. Matagumpay na nakasipsip ng espiritual na enerhiya mula sa 5 lingkiyaw. Nakakuha ng positibo 75 Chaos Points. Passive state skill Yuanying Protective Divine Light unang antas ay na-unlock. Ang epekto, sa isang pag-iisip, ay maaring buhayin upang bumuo ng isang hindi nakikitang kalasag sa paligid ng ki. Tumatagal ng humigit kumulang 1 oras. Ang depensa ay maihahambing sa isang ordinaryong nascent soul na cultivator sa huling yugto. Ang proteksyon na ki na madaling inilatag. Mayroon akong dagdag na proteksyon. Sa hinaharap, kapag pumunta ako sa Secret Realm ng GME, mas magiging kumpiyansa ako. Ano na naman ang nangyari sa iyo? Hindi, sa tingin ko lang. Kahit na ang Yuming Sect ay nagplano ng masama at naglatag ng bitag,
hindi madaling saktan ako. Kahit na ito ay isang pugad ng dragon o isang lungga ng tigre. Kailangan kong subukan bago ko malaman. Marahil ang aking paraan ng paglalakad at pag-inom ng tubig sa loob ay mas makakagawa ng mga himala. Ang target ay patuloy na nagpapakita ng kaswal na pag-ugali sa pang-araw-araw na buhay, madalas na umiinom ng tubig at naglalakad sa bakuran, kumakain ng spiritual marrow. Gayunpaman, ang kanyang spiritual pressure ay lumalakas araw-araw at ang kanyang pundasyon ng nascent soul ay napakatatag. Ang epekto ng Chaos Body ay talagang nakakatakot. Hayaan siyang magsaya ng ilang araw pa. Ang Secret Realm ng GME. Ay ang oras kung kailan ang kanyang dao. Ay natural na mawawala. Ang Secret Realm ng Jaime Ay isang sinaunang lugar ng pagsubok. naglalaman ito ng mga pagkakataon at nagtatago rin ng malaking panganib. Naway ang bawat isa sa inyo, mga kapwa kultibador, ay magpakitang gilas sa sarili ninyong kakayahan at makahanap ng kapalaran. Ngunit kailangan ding sundin ang kasunduan, tanging ang may edad na 40 pababa ang maaaring pumasok. Ang Secret Realm ay bukas sa loob ng isang buwan. Yanyawe, mag-ingat ka. Huwag po kayong mag-alala, senior sister. Babalik din ako agad. Babala. Nakita ang mataas na konsentrasyon ng annihilation key sa kapaligiran. Patuloy na sinisira ang spiritual power at soul. Automatikong binuksan ng Advanced Care Resistance Potion. Epekto, nabawasan ng 70% ang epekto ng pagkasira. Babala. Nakita ang maraming nakatagong formation at nagbabago sa buhay. Posibleng ambus, antas ng panganib, katamtaman hanggang mataas. Na-update ang daily quest. Na-update ang daily quest. Na-update ang daily quest. Na-update ang daily quest. Galugarin ang Annihilation Secret Realm, 0 paghahati 100. Annihilation Secret Realm, 0 paghahati 100. Kolektahin ang Annihilation Crystal, 0 paghahati 10. Talagang dumating siya. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Patuloy na obserbahan. Itala ang lahat ng kanyang pattern ng pag-ugali. Lalo na kung paano niya nilalabanan ang annihilation killing intent. Sumisipsip ng napakaliit na wood spiritual. Nagkakalat ng basura kung saan-saan. Walang modo talaga. Nakakainis ang swerte niya. Nasa loob na siya. Ngunit hindi malok ang trajectory ng paggalaw. Ang key ay tila walang epekto sa kanya. Kaya ba, ang sabi-sabi na ang Chaos Body ay hindi tinatablan ng lahat ng pamamaraan? Eh totoo, yulat ito. Ang target ay may napakataas na resistensya sa soul type interference. Hindi masarap, malayo sa anghang ng sili. Jimmy Crystal. Parang magandang bagay. AMM, Mukhang kailangan kong pumasok pa. Mas mabuti na kaysa wala. Target evaded. Hindi ma-analyze ang galaw, parang instinct, o parang kinakalkula ng may ganap na katumpakan. Walang ginamit na spell o magic weapon, umiiwas lang gamit ang kanyang galaw. Ula, ang corrosive vines. Ang pagsubok ng exploding rock golem ay nabigo. Hindi maunawaan ang pattern ng pag-ugali ng target. Ulitin, hindi maunawaan. Chaos Body. Ito ang Chaos Body. Ang likas na pakiramdam sa panganib. At ang pagiging akma sa langit at lupa. O may iba pa siyang itinatago. Sovereign. Ang kakaibang bata na ito ay lumampas na sa normal. Mukhang pabaya. Ngunit ang bawat hakbang ay lihim na umaayon sa landas ng langit. Gumagawa ng sariling daan sa gitna ng kapahamakan.